umaga po sa ating lahat at ngayon simulan na natin ang ating worship service ng pagpupuri sa ating Panginoon. Oh, precious is the blood.
At ngayon po ay sama-sama tayong manalangin at manalangin tayo ng pagsisisi sa ating mga kasalanan sa buong linggong ito at gayon din ng patnubay ng Holy Spirit at ng katagumpayan ng ating worship program. Kaya sabay-sabay po tayong tumawag ng 3 beses na Panginoon. Let's shout, Panginoon! 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 O Panginoon, maraming salamat po sa oras nito. Muli kami po, Panginoon, ay nasa iyong harapan upang mamandang magpuri at magpasalamat sa iyo. Nawa, Panginoon, sa oras nito, Holy Spirit, at ng iyong banal sa presensya ang manguna sa amin. Nawa, Panginoon, linisin mo po ang aming puso, ang aming isip, dahil gusto namin na maglingkod sa iyo, gusto namin na magpupuri sa iyo, gusto namin ang aming puso ay maging handa sa pagkikinig ng salita at ang aming pagsamba ay maging katanggap-tanggap sa inyo. Panginoon, patnubayan niyo po kaming lahat ng mga MPC member, sa lahat ng mga nasa tahanan. O Lord, Holy Spirit, touch mo na maging matagumpay ang aming worship program. Hanggang ito'y matapos ay maging kalugod-lugod sa iyo ang aming pagsamba. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Himnal natin. Ngayon po para sa ating responsive reading number 9. Pagpupuri sa Panginoon sa buong buhay. Aking pupurihin ang Panginoon sa buong panahon, ang pagpuri sa Kanya ay laging sa aking bibig. Ang aking kaluluwa ay nagpapapuri sa Panginoon, maririnig ng mga amo at masasayahan. O dakilain ninyo na kasama ko ang Panginoon at tayo'y mga bunyi na magkakasama ng Kanyang pangalan. Aking hinahanap ang Panginoon at sinagot niya ako at iniligtas niya ako sa lahat ng aking mga katatakutan. Sila'y nagsitingin sa Kanya ng agliwanagan at ang kanilang mukha ay hindi malilito kailanman. Itong abang tao'y dumaing at dininig siya ng Panginoon at iniligtas siya sa lahat niyang mga pagbabago. Ang anghel ng Panginoon ay umahantong sa buong palibot ng nangatatakot sa Kanya at ipinagsasanggalang sila. O inyong tikman at tingnan ninyo na ang Panginoon ay mabuti, mapalad ang tao na nangalulong sa Kanya. Tayo pong lahat, O mga takot kayo sa Panginoon, kayong mga banal niya, sapagkat walang kakulangan sa kanila na nangatatakot sa Kanya. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, ng langit at lupa, at kay Hesukristo na anak na bugtong niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birhen Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay at inilibing, sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay.
Umakyat sa langit at tumupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula na paririto upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran ng mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa. Amen. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli ito'y araw ng Sunday worship, araw ng pagsamba at pagpupuri sa iyo. Panginoon, hinihingi po namin ang iyong Espiritu Santo ang siyang manguna sa amin. Unang-una, linisin mo po, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming mga isip na nagdudulot ng kasalanan. Kami narito upang sumamba sa iyo, kaya nais namin na maging banal at katanggap-tanggap ang aming pagsamba. Linisin po ang aming puso, lahat ng aming mga isipan, kundi kami ay mag-focus sa pagsamba sa umagang ito. Holy Spirit, ibubuhos mo sa bawat isa, sa lahat ng aming mga kapatid na ngayon ay kasama namin sa aming online worship, sa kanilang mga bahay, sa kanilang mga trabaho, o maging nasa ibang bansa na nag-join sa amin ngayon online worship. Tulungan mo po, Panginoon, at naway maging matagumpay. Dalangin din po namin, O Lord, na bigyan mo po ng malakas na pananampalataya ang lahat ng aming mga kapatid na ngayon ay nakakaranas ng mga pagsubok, mga problema na dumarating sa aming buhay, pero nandito kami at nakatayo, Panginoon, at patuloy na makikinig ng iyong salita. Palakasin mo po ang pananampalataya at ang aming pagsumamo sa iyo, pananalangin, ay lalo pang tumibay ang relasyon namin sa iyo, Panginoon. Maging sa magbabahagi ng iyong salita, bigyan mo rin po ng karunungan ng iyong salita, Panginoon, upang ma-deliver ng maayos at lahat ng makikinig sa aming mga kapatiran, ito'y magkaroon ng spiritual tenga, spiritual na mata, at magkaroon ng tunay na pangunawa at tunay na imaisabuhay sa aming araw-araw na pamumuhay bilang Kristiyano. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, nawa ang lahat ng makikinig ay bigyan mo, Panginoon, ng puspos ng Espiritu Santo
upang ito'y tunay na tumimo sa aming mga puso. Tulungan mo rin po ang aming bansang Pilipinas na ilang buwan na po nakakaranas ng COVID-19, maraming mga walang trabaho, maraming mga may sakit, marami rin mga namamatay. Ngunit alam namin, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan, lalong-lalo na sa iyong mga anak. Bagamat mahirap, pero alam namin nandyan ka, sumasa ka amin at laging may proteksyon sa aming buhay. Kaya hindi po kami mabalisa, kundi lalo po kaming lumapit sa iyo, Panginoon, maging sa mga nangunguna sa aming bansang Pilipinas, sa gobyerno, sa presidente, sa mga health workers, na patuloy ikaw, Panginoon, ang manguna. Maging sa mga ginagamit mong instrumento, maging sa aming mga missionary, patuloy mo rin po silang palakasin ng pananampalataya at kalakasan, kalusugan, araw-araw sa kanilang buhay habang sa paglilingkod sa iyo. Nawa, Panginoon, sa umagang ito, sa aming pagsamba, muli kaming uuwi na masaya at magalak sapagkat ang salita ng Diyos ay nasa aming puso. Nawa, ang Holy Spirit ay patuloy na mamuna sa buong linggo na aming kakaharapin sa aming buhay. Maraming salamat po. Muli ka namin tinataas sa iyong dakilang pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon para sa ating scripture reading, sa unang Samuel chapter 16 verse 13. Nang magkagayoy, kinuha ni Samuel ang sungay ng langis at pinahiran siya sa gitna ng kanyang mga kapatid, at ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihan sumakay David mula sa araw na iyon hanggang sa haharapin. Gayon, bumangon si Samuel at napasa Rama. Amen? Amen. At ngayon po ay purihin po ang salita ng Diyos at ngayon ibabahagi ni Missionary Annalisa. Ang tema po sa oras na ito ay si David ay kasama ng Espiritu ng Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Sabihin nga po natin sa ating katabi, God loves you. God loves you. God loves me. God loves me. God bless you. God bless you. God is good. All the time. All the time. God is good. Amen. Muli sa umagang ito, ang tema natin ay si David ay kasama ng Espiritu ng Diyos. Ito'y makikita sa unang Samuel chapter 16 verse 1 hanggang 18. Sa araw na ito, nais kong ibahagi ang tungkol kay David na kasama ng Espiritu ng Diyos. Si David ay isa sa mga anak ni Jesse at may 7 kapatid. Si David ay nagpapastol ng mga tupa sa bukid. Habang si Samuel ay isang saserdote na inutusan ng Diyos na puntahan si Jesse na ama ni David. Ngayon, ating alamin ang tungkol kay David na kasama ng Espiritu ng Diyos. Una, si David ay pinahiran ayon sa verse 12 at siya'y nagsugo at sinundo siya roon. Siya ngay may mapulang pisngi, may magandang bigas at mabuting anyo at sinabi ng Panginoon, tumindig ka, pahiran mo siya ng langis sapagkat ito nga. Kaya ang kahulugan ng pinahiran ay upang buhusan ng langis at upang maging pinili. Ang hari ng Israel ay si Saul, ngunit humiwalay ang Diyos sa kanya. At pinili ng Diyos si David, kung kaya pinahiran ni Samuel si David bilang hari ng Israel. Ang pagpahid sa Israel, ito'y para sa mga hari, sa propeta at saserdote. Ito ay tradisyon na gawain ng rehiyon ng Israel. Ito yung anointing ng langis. Kaya si David ay pinahiran bilang hari ng Israel sa pamamagitan ni Samuel. Bakit tinakwil ng Diyos si Saul? Alam natin si Saul siya ang unang hari ng Israel. Pero bakit itinakwil ng Diyos si Saul? Dahil ang kanyang pananampalataya ay nasira. Ibig sabihin, corrupted yung kanyang pananampalataya. Nawala ng pananampalataya. Kaya siya ay nagpunta at sumangguni ng masamang espiritu at hindi nagtiwala sa
salita ng Diyos. Ito yung ginawa ni Saul, si Haring Saul. Hindi siya nagtiwala sa Panginoong Diyos, kundi siya'y sumangguni sa masamang espiritu or sa mga sumasangguni ng masamang espiritu, kung kaya itinakwil siya ng Diyos. Bagamat pinili ng Diyos si Haring Saul, pero nang siya'y bumagsak, itinakwil siya ng Diyos. Bakit pinili ng Diyos si David? Dahil ang kanyang mukha ay mapula-pulang kutis. Ayon kanina sa nabasa natin sa verse 12, na siya ay matingkad at sa pamagitan ng salita ng Diyos, dahil ang kanyang pananampalataya ay maganda. Ibig sabihin, ito'y nangangahulugan na hindi sa pisikal, kundi sa kanyang personalidad at pananampalataya. So ito'y nakita ng Diyos kay David. Hindi siya tumitingin sa pisikal na katawan. Sapagkat nakita ni Samuel nung siya'y nagpunta sa Bethlehem at sa 7 anak ni Jesse, nakita niya magandang mga katawan, makisig. Pero si David, ito'y nakita ng Diyos na magandang pananampalataya. Kaya pinahira ni Samuel si David ayon sa utos ng Diyos. Halimbawa rin na si Jesus ay pinahiran bilang hari, bilang saserdote at propeta. Ito'y sa Acts chapter 4 verse 27. Sapagkat sa katotohanan, sa lungsod na ito, sina Herodes at Poncio Pilato, kasama ng mga hentil at ng bayan ng Israel, ay nagsama-sama laban sa iyong banal na lingkod na si Jesus na iyong pinahiran. Tayo rin ay pinahiran sa pamamagitan ng pangalan ni Hesukristo. Amen? Amen. Sabi nga po sa unang John chapter 2 verse 27, at tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa kanya'y inyong tinanggap ay nananahan sa inyo at hindi ninyo kailangang kayo'y turuan ng sinuman. Ngunit kung paanong kayo'y tinuturuan ng kanyang pahid tungkol sa lahat ng mga bagay at siyang totoo at hindi kasinungalingan. So sa pangalan ni Jesucristo, tayo ay anointed, ibig sabihin pinahiran ng Panginoong Jesucristo. Kaya tayo ay pinili bilang anak ng Diyos at pinahiran sa langis ng Espiritu Santo sa ating puso. Kaya apply po natin sa unang mensahe natin, bagamat si Saul ay pinahiran, ngunit si Saul ay itinakwil ng Diyos dahil hindi siya nagtiwala sa Diyos. Si David ay pinahiran ng langis ng Espiritu Santo. Ngayon, tayo mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos upang pahiran tayo ng langis. Anong langis? Ito'y Espiritu Santo. Tayo'y magtagumpay sa Corona-19 sa pamamagitan ng pagpahid ng Diyos sa ating puso. Amen? Amen. Pangalawa, si David ay tumanggap ng Espiritu ng Diyos. Ayon sa verse 13, nang magkagayoy, kinuha ni Samuel ang sungay ng langis at pinahira siya sa gitna ng kanyang mga kapatid, at ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihang sumakay David mula sa araw na iyon hanggang sa haharapin. Gayon, bumangon si Samuel at napasarama. Ang mga manggagawa ng Diyos ay tumanggap ng Espiritu ng Diyos tulad ni Moises, tulad din ni Josue, na naging matagumpay. Pero gayon man, ibang mga taon ay nabigo. Halimbawa sa Biblia, ito'y si Samson. Si Samson ay tumanggap ng Espiritu Santo at tagumpay sa mga Pilisteo. Pero siya'y bumagsak, iniwan siya ng Espiritu ng Diyos. So alam natin mula pa si Samson, habang siya ay bata pa hanggang sa lumaki siya, andun ang Espiritu ng Diyos. Pero sa huli, ito'y umalis ang Espiritu ng Diyos kay Samson. Ayon sa Hukom chapter 16 verse 20. At sinabi niya, narito, nasa iyo ang mga Pilisteo,
Samson, at siya'y gumising sa kanyang pagkakatulog at sinabi, ako'y lalabas na gaya ng dati at ako'y magpupumiglas, ngunit hindi niya talos na ang Panginooy humiwalay sa kanya. Kaya ito'y naging corrupted, no? Nabigo si Samson. Even sa simula, meron siyang espiritu ng Diyos, pero nahulog siya sa tukso, naging siyang makasarili sa kanyang buhay. Pero ang espiritu ng Panginoong Diyos, ito'y humiwalay sa kanya. Pangalawang halimbawa, ito'y sina Ananias at Sapphira. Sila, naranasan nila ang apoy ng Espiritu Santo habang sa Gawa chapter 2 verse 1 hanggang 4. Ito'y dumating ng Espiritu Santo at silang lahat ay napuspos ng apoy ng Espiritu Santo. Pero, ngunit sila'y naging bulaang Kristiyano. Sila'y nagsinungaling sa Espiritu Santo. Kaya ayon sa Acts chapter 5 verse 3 and 4, tatapos sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa? Verse 4, nang yaoy nananatili pa, hindi baga yaoy nananatiling iyong sarili? At nang may pagbili na, hindi baga nasa iyo ring kapangyarihan? Ano't inisip mo ba? Inisip mo pa ang bagay nito sa inyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Pangatlong halimbawa, maging si Saul. Si Saul ay tumanggap ng Espiritu Santo, ngunit siya'y nasira at nagkasala sa Diyos. Kaya iniwan siya ng Espiritu ng Diyos at siya'y kontrolado sa pamagitan ng masamang espiritu. Kaya mula nang iniwan ng Diyos si Saulo or si Saul, yung espiritu ng Diyos, ito'y humiwalay sa kanya. Kaya ang pumasok, ang nag-control kay Saul, ito'y yung masamang espiritu. Ayon sa verse 14, ang espiritu nga ng Panginoon ay humiwalay kay Saul, at isang masamang espiritu na mula sa Panginoon ay bumagabag sa kanya. Pangapat, pero sa iba naman mga halimbawa sa Biblia, ito si Pedro na tumanggap ng Espiritu Santo. Sa Gawa chapter 4 verse 8, nang magkagayoy si Pedro na puspos ng Espiritu Santo, ay nagsabi sa kanila, kayong mga pinuno sa bayan at matatanda. At siya'y nagkaroon ng malaking pag-iebanghelyo. Kaya kung mababasa natin sa gawa, ito'y gawa ni Pedro sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Mula nang tinanggap niya ang Espiritu Santo, siya ay nagsimulang mag-ebanghelyo. At halimbawa na rin dito sa Acts chapter 2:41, 3,000 na mga tumanggap ng ebanghelyo. Even sa Acts chapter 10 verse 44, maging sa mga hentil. Hindi lamang sa mga Hudyo, maging sa mga hentil. Ito'y malaking pag-ebanghelyo ni Pedro. Ito'y sa pamagitan ng pagtanggap niya ng Espiritu Santo. Kaya apply din po natin ngayon, si David ay tumanggap ng Espiritu Santo. Matapos siyang pahiran ng langis sa pamagitan ng Espiritu Santo, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, si David ay nagawang labanan si Goliath. Kaya mga kapatid, lagi tayong magtiwala at sumampalataya sa Espiritu Santo. Bagamat tayo nasa mahirap na sitwasyon dahil sa COVID-19, ngunit ang Espiritu Santo ay laging kasama natin at patuloy na mamumuhay sa patnubay ng Espiritu Santo at salita ng Biblia. Amen? Amen. At pangatlo, si David ay kasama ng Diyos. Ayon sa verse 18, nang magkagayoy, sumagot ang isa sa mga kabataan at nagsabi, narito aking nakita ang isang anak ni Isay na Bethlehemita na bihasa sa panunugtog at makapangyarihang lalaki na may tapang at lalaking magdidigma at matatalino sa pananalita.
at makisig na lalaki at ang Panginoon ay sumasa kanya. Ito'y si David. Ang Diyos ay kasama niya, ibig sabihin or nangangahulugan na upang siya'y proteksyonan, patnubayan at upang tulungan. Ito ang pangako ng Diyos para kay David. Ang Panginoon ay sumasa kanya. Ang pananampalataya ni David ayon sa Awit chapter 23 verse 1, sa kanyang sinulat na aklat, ito'y, ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangangailangan. Kaya talagang napakaganda ng pananampalataya ni David sa Panginoong Jesus. Hindi siya magkukulang sapagkat ang Panginoon ay kasama niya. Sumasampalataya siya na ang Panginoon ay kasama niya. Nagtagumpay siya sa kanyang buhay nang siya'y nakikipaglaban. Halimbawa rin po sa Biblia na si Moises ay mayroong pangako ng Diyos na ako'y sasa iyo ayon sa Exodus chapter 3 verse 12, at kanyang sinabi, tunay na ako'y sasa iyo at ito'y magiging tanda sa iyo na ikaw ay aking sinugo. Pagka iyong nailabas na sa Egypto, ang bayan ay maglilingkod kayo sa Diyos sa bundok na ito. Ito'y pangako ng Diyos kay Moises. Bagamat siya ay harapin niya ang haring Paraon o maging sa mga Israelita sa kanyang paglalakbay, ang kasama niya ay ang Panginoong Diyos. Pangalawang halimbawa, si Joshua ay may pangako ng Panginoon sa Joshua chapter 1 verse 5. Sinasabi rito, walang makatatayong sinumang tao sa harap mo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Kung paano ako'y sumakay Moises, ay gayon ako sa iyo. Hindi kita iiwan ni pababayaan kita. Kaya napakaganda po ng pangako ito ng ating Panginoon maging kay Joshua or si Joshua. Ito'y hindi siya iiwan ni pababayaan, kundi kasama siya ng Diyos. And then pangatlo, halimbawa, ito'y si Jesus. Si Jesus ay Emmanuel. Matthew chapter 1 verse 23. Narito ang dalagay magdadalang tao at ang manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ng Diyos. Sabihin nga po natin, Emmanuel. Emmanuel, Kasama natin ang Diyos. kasama natin ang Diyos. Amen. Amen. At sa Matthew 28 verse 20, si Jesus ay sumasa iyo, na itinuro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Ito'y pangako ni Jesucristo sa kanyang mga lagad habang sila'y humayo. Ito'y kasama nila ang Panginoong Jesucristo. Kaya apply po natin, si David ay may pangako ng Panginoon ay kasama niya. Kaya nagawa niyang mapagtagumpayan ang kanyang mga pagsubok. Dapat natin mapagtagumpayan ang tukso ni Satanas at pagsubok ng COVID-19 sa pamamagitan ng Emmanuel, ng Espiritu Santo. Amen? Amen. Kaya po sa ating conclusion sa mensahe nito, si David ay hindi perpektong tao sa pisikal na panlabas, higit sa kanyang mga kapatid. Ngunit ang kanyang pananampalataya ay higit na malakas. Kaya si David ay pinili bilang hari ng Israel. Ito'y sola fide, ibig sabihin faith alone, sa pananampalataya lamang na si Jesucristo ay tagapagligtas. Amen? Amen. Si David ay tumanggap ng Espiritu ng Diyos bilang anak ng Diyos at bilang hari ng Israel. Kaya sa generation ng COVID-19, kailangan natin ng magtagumpay o patnubay ng Espiritu Santo para sa kumpleto ng kaligtasan. Hindi natin kaya na makumpleto kundi ito'y patnubayan ng Espiritu Santo. Kaya si David ay mayroong pangako ng Panginoon
na ako'y sumasa iyo kapag ikaw ang hari ng Israel. Ito'y sabi ng Panginoon. Kailangan nating magtiwala at sumampalataya sa pangako sa Matthew 28:20. Kasama natin si Jesus. Kaya anumang tukso na dumating sa atin, tayo'y magtatagumpay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa makatuwid, huwag mong kalilimutan ang kanyang pagpahid. Ito'y anointed, no? Ang kanyang anointment. At ang Panginoon ay laging kasama natin. Amen? Amen. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po sa iyong salita, katulad ni David, na ikaw ay sumasa kanya, Panginoon, maging sa lahat ng aming mga kapatid, sa aming pamumuhay araw-araw. Nais namin, Panginoon, ang iyong pagpahid ng langis. Ito'y Espiritu Santo na patuloy na lumukob sa lahat ng aming mga kapatid. At bagamat kami ay nakakaranas ng pagsubok ng COVID-19, ngunit meron kaming Espiritu Santo na papatnubay sa amin at meron kaming Jesucristo sa aming puso na laging kasama namin, kaya hindi kami matakot, hindi kami mabalisa sapagkat ikaw ay sumasa amin. Kaya patuloy kang mamuna sa aming lahat ng aming mga kapatid at nasa man lugar, sa ibang bansa o maging sa kanilang mga trabaho na kasama namin ngayon sa aming worship. Ikaw po ang Panginoon ang magbigay ng kapayapaan at panghawakan ang mga salitang ito na aming natutunan at narinig. At naway gampanin namin ang mga kaloob mo sa bawat isa. Maraming salamat po, pinupuri ka namin at pinapasalamatan muli sa iyong dakilang pangalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Hymnal 46. aming pananampalataya, naway iyong tanggapin. Patuloy mo pong bigyan ng malakas na pananampalataya ang lahat ng aming mga kapatid at tulungan mo po sa mga pagsubok ng COVID-19 ay aming lahat ay mapagtagumpayan sa tulong ng iyong Espiritu Santo.
Araw-araw, nawa ang aming puso, ang aming isip ay maging sentro ang iyong mabuting balita. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon po para sa ating announcement, let us continue to join live worship children Sunday School and prayer meeting, and pray for church ministry and BMPC. Pray for Corona victim, president and frontliners, and as ating mga missionary. At number 4, godly attitude for online service. And number 5, Bible reading and Bible quiz every Saturday, 8 a.m. hanggang 6 p.m. Hymnal number 1, Doxology. Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang inyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Ay patawad mo sa amin ang aming mga utang, kaya naman namin na napapatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kami iyakin sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat iyong ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Siya nawa. Amen. Amen, amen, hallelujah. Amen, amen, hallelujah. Amen, amen, hallelujah. Our God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Our God is marching on. I have decided to follow Jesus. 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 No turning back, no turning back. Ako ay susunod kay Jesu Kristo. Ako ay susunod kay Jesu Kristo. Ako ay susunod kay Jesu Kristo. Ihurong, ihurong. Kahit mahirap ang aking buhay, kahit mahirap ang aking buhay, kahit mahirap ang aking buhay, ihurong, 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 ihurong. Amen. And to God be the glory. Thank you, this worship service. See you next Friday prayer meeting.